Sa part 1 ng video na to ay pinag-usapan natin kung magkano magpatayo ng bahay ngayong 2024. So, isample natin sa isang bahay na pinagawa ng aking pinsan. So, yung napag-usapan natin is nagre-range yung low cost na 15,000 per square meter or lower. Tapos, yung mid-range naman is 15,000 to 35,000 per square meter. Tapos, kapag 35,000 and up pa yung mga high-end ng mga construction. So today, sample natin yung bahay ng pinsan ko. I-try natin kung magkano per square meter yung sa kanya. So, bale, yung bahay niya is 2-story. Ito yon. Tapos, 120 square meter. Sa baba naman is yun yung dining, yung laundry area, yung kitchen. So, nandun sa baba. Tapos, sa taas naman, dun na niya nilagay yung kanyang master's bedroom tsaka dalawa pang room. Nasa 1:2 yung nagiging floor area ratio niya dito. Magkano ang inabot nito? Yung bahay niya is in-estimate to ng 3.8 million. Pero in-estimate ko siya ulit, pwede lang siyang kaya siya up to 3,020,000. So ito yung naging breakdown. Sa general requirement ng kanyang bahay, kasama na dun yung mga acquisition ng permits, paggawa ng drawing, ganyan. So, gumastos siya ng halos 80,000 pesos. Habang nag-edit ako ng video, hindi ko nasama dun yung earthworks, which is 90,000 pesos. Ito yung nag-excavate ka and then i-embankment mo, or ito yung magtatambak ka after mong i-excavate ng gravel field. So, aabot siya ng 90,000 pesos. Tapos, sa structural works naman niya, yung foundation, yung footing, yung floor framing, yung ginastos doon sa structural concrete, tapos reinforcing bars, tsaka yung kasama na doon yung formworks, tsaka scaffolding, umabot ng 1.2 million pesos. Tapos, sa architectural works naman niya, ay umabot ng 1.3 million. So, kasama dun sa architectural works niya yung ceiling works, yung doors and windows, tiling works, cement plastering, waterproofing, masonry works, painting, roofing works, including truss works, yun. Ang inabot doon is 1.3 million. Yung sanitary and plumbing naman niya is umabot ng 200,000. So, kasama na dito yung sewer line works, plumbing fixtures, tsaka water lines, storm drainage, and downspouts, kasama dun sa 200,000 na yun. Sa kanyang electrical works naman ay umabot ng 150,000 pesos. Kasama na dito yung mga conduits, boxes, and fittings, wires and wiring devices, panel board with main and branches, mga breakers, ganyan. So, umabot to ng 150,000. So, ang total nun is 3,020,000. So, ilagay na natin 3 million. 3 million divided by 120 square meters yung floor area. Yung floor area niya. So, ang aabutin is 25,000 pesos. So, yun yung inabot ng kanyang per square meter. Pero, yung bahay niya ngayon is ongoing pa. Medyo kasi hindi niya dinerechong pinagawa lahat. Sila lang mismo ang nagpagawa, tsaka kumuha lang sila ng workers. Tapos, kapag may budget na naman ulit, tinutuloy na naman. Actually, ngayon, nakahalos 2 million na yung pinsan ko. So, may 1 million na lang siya para tapusin yung bahay kapag masunod yung estimate natin na 3 million lang dapat yun. So, based dun sa percentage, sa general works, kasama yung design, tsaka paperworks, permits, and processing, yung mga ginastos dun sa pagbiyahe, paperworks, and all. So, umabot yun ng 2.6% sa kabuuan. Pwede nyo tong gamitin yung percentage na to. Mostly, sa mga na-estimate ko, ito yung parang percentage. Pero nagva-vary again, depende sa mga factors na
na-mention ko sa part 1 ng video na to. May mga factors kasi nag-a-affect like site conditions. So, na-discuss ko sa previous video. Panoorin nyo na lang pagkatapos ng video na to. So, sa earthworks naman is umabot ng 2.9%. Tapos, yung structural works is 39.7%. Tapos, sa architectural works is umabot ng halos 43%. Tapos, sa sanitary and plumbing, 6.62%. Sa electrical works naman is umabot ng 4.9%. So, pwede nyong gamitin yan as guide. For example lang ha, gagawin nyo, example lang, is gagawa kayo ng 7x7 na bahay. So, i-multiply natin ha. Example lang to, 7x7. So, 49 square meter na bahay. Example. Tapos, gusto nyo i-target nyo na 20,000 per square meter lang. So, multiply natin ng 20,000 yung 49. So, aabot siya ng 980,000. So, 49 square meter, 980,000. Ganon. So, ipi-percentage mo na lang siya. Titignan mo dito yung structural works tsaka architectural works. Halos magkatulad sila ng presyo. Halos, multiply mo lang siya ng sample, 39.7 yung structural. So, 0.39. So, meron kang 382,000 na budget para sa structural works mo. Tapos, kapag 49 times 43% naman para sa yung architectural, i-multiply mo lang na yung 980,000, i-multiply mo lang ng 0.43. So, ang gagastusin mo para sa architectural mo is 421,000. So, pwede mong gamitin yung percentage na binanggit ko kanina, which is 2.6 para sa general requirement, 2.9 sa earthwork. So, malalaking percentage is nasa structural and architectural works. So, yun yung based doon sa kinumpute natin, nasa 39% yung structural works, tapos yung architectural works naman is nasa 43%. Yung tinuro ko ngayon na percentage is nagbabago-bago depende sa mga factors na nabanggit ko sa part 1 ng video na to. Pero pwede mo siyang gamitin na guide para if ever may idea ka na kung magkano magpatayo ng bahay ngayong 2024. Disclaimer lang, mas maganda pa rin na magpa-estimate kayo sa mag-i-estimate na engineer or kakilala nyo na kung saan ma-check or mabibigyan kayo ng mas accurate or mas pulido na pagka-estimate. Itong ginawa natin is guide lang at maaring mag-vary. Depende dun sa mga nabanggit ko na factors sa part 1 ng video na to. So, yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. At huwag kalimutang mag-subscribe para isupport yung aking channel. Bye!